Lita, ang dala niyo po ngayon? In behalf of Apostle Renato Di Carillo, the spiritual director and founder of Jesus is Our Shield World Ministry, kami po yung buong puso na nananawagan po sa buhay ng bawat isa. Dahil Davao City, Panabo, Davao Region, ito ng oras ng himala sa iyong buhay. Kaya samantalahin po nating lumabas sa ating pong mga tahanan. Mark the date, sa May 6 to 7, meron pong magaganap na libreng gamutan sa Almendras Gym. Yan po ay sa Davao City Recreation Center, Quimpo Boulevard. Kay lahat po ng may cancer, may goiter, may cyst, may bukol, may tumor, alipin po ng saklay, healing aids o wheelchair. Alipin po ng tinatawag nating pabalik-balik na sakit na hindi na po matambalan ng doktor. Yung iba po nireject na po ng doktor. Na kahit kayo po ay nagpa-opera, still bumabalik pa rin. Ito na ang oras ng himala sa inyong buhay. Kaya patuloy po namin kayong iniimbitahan. Ang lingkod ng Diyos, Apostol Renato Di Carillo, ay wala pong patid, wala pong sawa at wala pong pagod, na patuloy pong nagbabiyahe sa buong Pilipinas patungo po sa buong mundo. Ito ang panahon mo na Davao City. Ito na po ang pagkakataon na maranasan mo rin po ang himala ng Lord. Dahil dito po sa oras ng himala, hindi na po mabilang yung mga bingi na nakarinig, yung mga bulag na nakakita, yung mga pilay na nakalakad, yung mga naka-wheelchair. Ilan na rin po dito yung may bukol, ilan na po dito yung may cancer na mismo pong sa gawain ay pinapaputok ng Lord. Yung iba po yung mismo pong nalulusaw during po sa gawain ng Lord na tunay nga ng kapangyarihan ng patuloy pong dumadaloy. Kaya kung kayo po ay pagod na sa kahirapan, sakit karamdaman, pagod na po kayo sa gamot na hindi na po pabalik-balik po na sakit karamdaman, ito na po ang pagkakataon natin pong pumunta sa Almendras Gym sa May 6 to 7 sa Davao City Recreation Center, Quimpo Boulevard, Davao City. So ito po ay libre. Wala po tong limit dahil malaki po sobra yung venue po natin. Kaya pwede kayo pong mag-imbita ng maraming kamag-anak. Maghakot po kayo ng maraming kaluluwa na sabihin po natin po na naghihirap na po sa buhay. Kaya pwede kayo magdala ng marami po. Hakutin yung kababayan nyo, hakutin yung barangay ninyo na may sakit karamdaman o kahit po walang sakit karamdaman, welcome pa rin po para maranasan po natin ang bisitasyon ng Diyos, ang kaligtasan at kagalingan po ng Diyos. For prayer and counseling, tawag lang po kayo sa 0906-433-2476. Broadcasting live at Panabo City, Davao del Norte, Philippines. This is DXXM 105.7 Happy FM. Hi sis! Gusto mo bang lumabas ang mas natural mong ganda? Yung hanap mo ba ay makinis at malakutis porsilan ng mukha? Sis, Alena Set ang tubag sa mga problema sa panagway ug magpagawas sa natural beauty, puti ug hamis na panagway. Ang Alena Set walay halong kimikal, made up of pure natural ingredients ug aprobado kini sa FDA. Sa Alena, kinis at gandang mukha, walang pitulan. Alena Set. Heavy o irregular periods, acne, galagas na mga buhok, sakit ang puson, sintomas kini sa hormonal imbalance sa mga babae nga pwedeng mamahimong ovarian o polycystic ovary, myoma, breast cancer, cervicitis o kaha cervical cancer. Aron malikayan kini, mag-Cervicare Herbal Supplement na. Aduna kini motherwort, evening primrose, angelica herbs, horny goat weed o high-potent phytoestrogen. Kini ang natural female hormone supplement nga makatabang sa pag-normalize sa female hormones aron mabalik ang kahimsog kabaskog sa lawas. Mutabang pud kini aron malimpyo ug mapagawas ang mga patay nga dugo sulod sa matres. Inom og Cervicare Herbal Capsule 3 times a day para sigurado nga healthy ug limpyo ang matres. Basta Cervicare, fresh pa. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may tongkat ali. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may maka. Iisa ka pa. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may ginseng. Siguradong gising ka at pati siya.
Mega Man Gold Coffee, ang kape na may palmetto. Magkape ulit tayo? Mega Man Gold Coffee, iisa ka pa. O syempre alang sa tong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement. Ako na si Divine Faith Rondo Sanoria. Magpuyo ko sa Purok 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, pa ko nag-inom. So, ako ba ito menstruation? Sige, sakit akong puson baway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako anak kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Dako akong pasalamat sa Cervicare o sa Nance Product. Ako si Aloha Miki, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Wala pa ko nakagamit og Cervicare, dili normal akong dugo. Pero sakit akong puson, nagtry kog palit sa butika, nagtesting kog inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am. Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Sikiho. Nisulay ko pag tumar sa Cervicare. Mga 2 weeks na akong inom anak niya dayon. Ako ganing 2 times sa dira. Kali sa Diyos, no, lian akong mga banod sa akong push-on, sa likod aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na akong magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kog dako. Kay nakadungog ko sa radyo aning Cervicare. Dako jog gikatabang sa akong kinabuhi. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee. Ay, ang akong ngalan, Dirne Tobio Bawag Palaran, nagpuyo sa Purok Abakhawan. Ang akong product na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Minaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imong produkto. Salamat ko. Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, maintain na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa kagabion, pag moinom ka, maayo na ang imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, maintain ra gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am. Ako si Lario Comoso, tricycle driver diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahin sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Sulod sa 8 ka bulan, kaloy sa Ginoo adunay sa kanigo na kung nga batyag sa kuha nga ningon nga. Tuay ni kay para basin maka-recover ka ani nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay gyud katong panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga naka-recover ato katong panahon na kaloy sa Ginoo hangtod karon balik na po drive. Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit og Nance liniment tungod para sa akong mga panuhot nga kitang kalawas. Salamat Ate Arlene Doc Jan. Laban mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan. Ako si Hinobiba Capino nga taga Baez. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naa siya ang ugmao na akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung
gikuan ron sa non-aware kay kining maglabad akong ulo or kining magsakit akong kalawasan nga gikan mig manguha og anang pangwarta anang mga lumboy iguli na mo kapuyon moy po mong lawas ako rang kaplasan. Salamat kaayo. Available in 30 and 60 ml. Mapalit ang atong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar. Broadcasting live at Panabo City, Davao del Norte, Philippines. This is DXXM 105.7 Happy FM. Ang pagsidya nga live gikan sa kinapusuran sa probinsya kini mao ang 105.7 Happy FM gikan sa mga linya sa atubangan sa pinakabagong mga uluhan hanto sa lubom na mga isyu sa mga nagailanlaing mga panghitabo, komentaryo o serbisyo publiko ato nang madunggan ang tawo nga mopadayon sa serbisyo o magpabili na inyong kaalagad. Live sa ninyong makita sa board member Mawi Pamisaran Facebook page ato nang mapanginawan ang tipik o kabahin sa kalambuan Mawe Pamisaran. Mawe Pamisaran, Panabo. Panabo ang mapulahan. Happy morning Panabo City! Maayong buntag Davao del Norte o sa kinatibuk ang Region 11 kutob sa maabot sa atong pagsibya. Sa akong mga katipik o kabahin sa kalambuan, usa ka mainiton nga pagbati kaninyong tanan sa atong mga elected officials nga gikan sa lokal nga panggamanan hangtod sa probinsya. A blessed Friday morning everyone. Maguban kita matag adlaw nga Lunes, Miyerkules ug Biyernes dinhi lamang sa atong station 105.7 Happy FM. Maayong buntag, good morning, good morning, good morning. Maayong buntag mga katipik. Good morning! Tipik o kabahin sa kalambuan. Maayong buntag mga katipik o kabahin sa kalambuan. Good morning. Philippine Standard Time. Alas 6 impunto sa buntag karong buntaga. Mga tinahod nga mga katipik. Tipik o kabahin sa kalambuan. Ang atong bulawanong pulong karong adlaw nga Biyernes, Pitsa 1 sa Mayo. Ang pulong nagkanayon. Ang nasod nga nasayod mo'y makahatag kusog sa atong demokrasya. Apan ang nasod nga mapasagaron mo'y makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat, daghang salamat. Good morning karong buntaga. Init kayo ang mga balita karong buntaga, no? Gabi samtang nagtan-aw ko sa telebisyon, usahay makaingon ta nga ma-stress ta kay pabalik-balik ang mga balita. Halos maora ang mga isyu nga gihisgutan. Usahay wala na naghisgot sa kaugmaon sa atong nasod, wala naghisgot og unsay maayo nga mahatag nato sa katawhan. May maayong mga balita, mga balaodnon, mga bill nga gipasa sa ato ang Kongreso ug Senado para malipay ang atong katawhan. Pero una kita mo padayon na mga katipik ato sa nga itimbaya, i-shout out ang ato ang mga viewers, labi na gyud sa atong mga major sponsors nga naghatag og kinabuhi sa ato ang programa Tipik og Kabahin sa Kalambuan. Good morning. Good morning. Maayong buntag sa tanan, no? Labi na gyud sa ato ang former Congressman Alan Duhali, kauban sa iyong partner Ma'am Lovely Jane Omiga. Of course, ang gana sa Sikan District sa probinsya sa Davao de Oro, ang atuang Congressman Jong Sinisa, banggiitan nga board member sa Junta Probinsya sa Davao del Norte, representing 2nd District, board member Orly Amit, atuang kanhing Vice Mayor. Dinhi sa atong syudad sa Panabo, former Vice Mayor Banjong Duhali, former Councilor Wahid Nanain, Sherlo Bangoy, ug ang di na gyud kapugngan nga umaabot nga mamahimo natong board member, no, sa unang distrito sa probinsya sa Davao del Norte. Suki gyud nato ni tagabuntag, incoming umaabot mayor board member Joseph Estrada. Of course, labaw sa tanan, di gud pwede nga din ako ni itimbaya ang akong kapika sa kinabuhi kay matag karon og unya, labi na gyud ni kadlaw ni gumata ko, mao gyud ni mo prepare, no, nya mupukaw nako, so ako gini nga papalakpakan
Flora Misagot Pamisaran. Of course, Attorney Flora Misagot Law Office, ang atong mga establishment nga nag-sponsor sa atong programa, Maria Clara Resort and Restaurant, Maria Clara Villas, Cafe Buenaventura, of course, kining Fikil Zone. So, kung gusto mo magdula og Fikil Ball, anilang mo dinhi sa Fikil Zone, Panabo City, managed by former councilor Christian Duhali. Of course, excited nako kaya Mauritium na og balik ang ato ang pinalangga og buutan nga kapitan, no? Si Kapitan Nuling Alcober. Okay, kumusta ka, Kap? Kumusta atong higala nga sa barangay San Vicente, Kagawa Dudes Lacno. Of course, Panabo Central Eagles Club, ang atong mga kuya, kumusta naman? Good morning, good morning. Good morning! Friends of Aldo. Sayo kayo nimang mata ng mga membro sa Friends of Aldo. Morning pa lang sa muang group chat. Nanani sila yung mga greetings. Good morning, good morning. Of course, samahang Mawi Pamisaran. Sayo kayo ni nagpatimbaya ni si Jim Umandak. Salamat kayo. Thank you kayo pare, no? Salamat kayo kay nakoy pabor gipangayo ani murag mudaga ni og barangay Kagawad sa barangay San Pedro, Jim Umandak, Get Wilson sa atong amigo si Jun Sakal, pre, kuya, paningkamot diha. Of course, si Marjorie Usab, no? Diha sa barangay San Francisco. Good morning, good morning. Unya sayo kayo, nagtimbaya ni atong mga first 5 viewers, no? Ato gining good morning, good morning. Ato ning itimbaya karon ang pinakauna si Ma'am Lovely Gonzales. Good morning, board. God bless you, God bless you. Of course, si Catherine Limburan Ampong. Uy, Catherine, Ma'am Catherine, good morning. Good morning. Kumusta naman ka, Ma'am Kat? Wala ko kasuroy sa inyong co-op. Suroy ko pohon, ha. Thank you for watching. Of course, mo ni pinakauna ganiha. Si Ma'am Mincel Darunday Birano. Mayong buntag, Sir Mawi. Mayong buntag usab. Uy, ang ako ang classmate sa college. Yan, gi-promote siya nga produkto. Si Sir Ibrahim Madulara, watching from Municipality of Santo Tomas. Good morning! Good morning, pre. Good morning. Good morning, board member. Good morning, good morning. So, una tamo padayon, no? Unya, tagaan na itong panahon nga ato ang itimbaya, i-shout out na to atong mga viewers nga sayo kay ni mata. Karong buntaga, no? Para muuban og buduyog kanato dinhi sa ato ang programa ang tipik og kabahin. So daghan ka itawag mga isyu nga isgutan karon apan una kita mo padayon sa unahan para ang ato ang mga kaubanan, ang atong mga viewers maka-participate gyud sa ato ang mechanics. Usbon ako Tipik ug kabahin sa kalambuan. ang atong programa dinhi sa Tipik ug Kabahin, padayon kita naghatag ng pa-premyo, no? Kini ato ang pajikas. Of course, kini ato ang mag. Oh, kini akong gigamit nga magkapi ko ng buntaga, no? 105.7. Kung gusto mong magkaroon ng 105.7 Happy FM nga mag-join mo din sa ato ang programa kay bag-apod-apod ta daghan tag pundo ani. Napod tayo pabugas, unya kato ato ang mechanics sa ato ang pajikas, ato tong i-raffle through sa ato ang logita. So simple lang atong mechanics, ato ning gibalik-balik, no? Para makadaog ta, ato lang i-heart, unya ato ang i-share, unya of course, no? Like, heart and share. Mao gyud na. Unya paghuman ato siyang kinahanglan makita atong profile kay para mahimo tang legitimate, no? Di na to makita legit man gud og di na to makita ang profile kay para makita sa public for checking and making sure nga ang video inyo yung na-share. Dapat naamoy comment nga done, meaning nahumana ninyo. So, mao na ato ang mechanics para padayon ta nga maka-appeal sa atong pajikas. So, katong mga previous na to nga episode nga midaog na sila, dili na to balikon, priority na to tong wala pa. So give chance to others kay gusto na to. Gusto ko, happy! Ayos, happy ka. So mga tinahod nga mga katipik, no? Una na to sawaan ang atong mga nagbaga nga mga balita. Mobalik lamang kita sa mga pipila ka mga pahinumdum. Good
Tipik ug kabahin sa kalabuan. Ang kape nga dunay daghang benepisyo, Nance Corn Coffee. Ubos ang risgo sa colon cancer. Daghan sa kining vitamins ug minerals. Makareduce sa hemorrhoid or almoranas. Maka-boost sa immune system o maka-prevent sa anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog. Makapaubos sa kini sa kolesterol. Labaw sa tanan, makatabang na malikayan ang Alzheimer's disease. Makatabang kini sa pagpanindot sa panit ug maayo nga pananaw. Kontrolado sab ang diabetes ug hypertension ug makapaligon sa mga bukog. Busa kung mga pika, diri na sa Nance Corn Coffee. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Saon ko nga ni oy, bisag unsaon ako study, dili gid gasulod sa akong utok, mabagsak ko ani ba? Hahay. Haladay, ayaw na pasagi nga mga early symptoms, ginatawag na nga short-term memory loss na pwede mo padulong sa long-term memory loss or amnesia nga pwede mo resulta sa Alzheimer disease. Ang mga hinungdan ni ana kay stress, kulang sa tulog ug ang main reason mao ang kakulangon sa igong bitamina sa utok. Unsa may angay na akong iminunday para dili na nako malimtan akong gipang istadihan. Remind Herbal Capsule kay kini na ay mga sangkap sa ginkgo biloba ug ginseng. Daghan ng sayantipiko nagapamatuod nga kani nga herbal makapabaskog sa lawas ug makatabang sa maayong memorya. Sige day, moadto na ko kay magpalit na ko Remind Herbal Capsule para dili ko mabagsak para iwas limtanon, iwas amnesia. Take Remind Herbal Capsule 2 capsules every morning for excellent memory. Lipong-lipong, suka-suka, kapanghubag ang mga tiil, galisod o ginhawa, dugay makatulog og sakit mangihi. Mga senyales kini nga adunay diferensya ang imong mga kidneys, posibleng taas ang asido sa dugo, uric acid, blood urea nitrogen o creatinine level nga hinungdan sa mga sakit nga arthritis, osteoarthritis, gouty arthritis ug UTI nga pwedeng mo resulta sa kidney failure ug magpa-dialysis. Pero ayaw kabalaka kay maprotektahan kini pinaagi sa pag-inom og U8 Herbal Food Supplement. Ana kini first class og ancient herbal traditional medicine nga makatabang sa pagpabalik sa pagkalig-on sa kidney ug magpaubos sa uric acid. Inom og U8 Herbal Capsule 3 times a day for a healthy kidney. Parisan og Nance Herbal Capsule para sa sakit sa kasing-kasing. U8 Herbal Food Supplement and Nance Herbal Capsule, an excellent combination for a healthy life. Importante sa atong kaugalingon nga aduna kitay proteksyon, mo-boost sa atong immune system aron dili daling magkasakita. Tawa-tawa si mga higala, dili basta-basta. Ubo, hilanat, dengue o uban pa, solve kang tawa-tawa. Immune system booster. Busa para laging healthy gamit og tawa-tawa si. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Tipik ug kabahin sa kalabuan. Again, good morning mga katipik. Balik ta sa atong programa dinhi sa Tipik ug Kabahin sa Kalambuan. Tipik ug kabahin sa kalabuan. Kung padayon sa unahan mga katipik, akong itimbaya of course ang atong mga viewers no. Tagaan gyud nato nig emphasis ni sila kay sayo kay ni sa buntag mumata. So good morning, kumusta po? Kumusta from Barangay New Malitbog, Panabo City. So dako kay ning pamilya kining mga Bastasa family no. Good morning. Good morning. Ingon si Piper Las Bastasa. Good morning. Kumusta daw nga na sa Barangay New Malitbog. Salamat kaayo Bastasa family. Of course, good morning sir. Watching from Tubod, Carmen. Good morning. Good morning nga na sa Municipality of Carmen no. Particularmente nga na sa Tubod, ingon si Mary Rose Dalagan Loyloy Halasan. Good morning ma'am. Good morning. Good morning. Watching of course si umaabot kagawa Jim Umandak. Daan na daw biimawi. We have also Jubanil Badal Uyban. Mayong buntag. Kumusta naman ka ban? May buntag. So karong buntag mga tinahod nga mga katipik. Tipik ug kabahin sa kalabuan. Atong gisaulog ang Labor Day. So Mayo 1 Labor Day. So adlaw karon sa mga manggagawa, araw ng uring manggagawa karon no. So atong tagaan og palakpak pasidungog ang tanan nato nga mga mamumuo kung sa Bisaya pa. So mabuhay ang atong mga uring manggagawa. So dako kay nigpapil sa atoang ekonomiya sa atong nasod sa Pilipinas ang sektor sa atong labor sektor. So kumusta man ang atoang ang sektor sa atong mga mamumuo
kumusta naman? Ang ato ang mga empleyado sa gobyerno, sa pribado, labi na gyud ning atong mga job order. So kaning mga job order na to sa government, nakasweldo na ba ni o hangtod karon wa pa ni sweldo? So kumusta man ang ato ang mga empleyado sa pribado, natagaan ba ni saktong pagtagad? Muni karong buntaga, nihangyo ko sa ato, muhangyo day ko sa ato ang buutan o kugihan na to no nga station manager si Kuya Sam Luzon. Kuya may buntag mamaray ko nimo nga basig ma-extend akong oras karon kay actually ang ako ang gi-prepare unta nga hisgutan kining mga init nga issue, may kalambutan sa impeachment, uban pa nga mga national issue, pero pag ganihang kadlawon pag mata nako nakahinumdum ko nga karon dayong buntag kuan man dayron Mayo 1, so gahapon man day itong katapusan, abi nagtuo man ko og naapay April 31. abi man ako naapay April 31. So kay last man day gahapon April 30. So karong adlaw nga Biyernes pitsa 1 karon Mayo 1 na diay. So karon ang Mayo 1 pida ka importante ni nga adlaw nga atong i-celebrate. Kay bugat kay ni nga sektor ang atong i-celebrate karon adlaw ni sa ato ang mga uring manggagawa, kini atong mga mamumuo nga mo'y naghatag og kinabuhi sa atong mga establishment, sa atong struktura, sa atong gobyerno, mapribado man, kay naghatag ni og pagkaon ug uban pa. Kay kung wala ni atong mga trabahante, mga mamumuo, wala tay pagkaon nga atong ibutang sa hawanan sa lamisa. Ang ato ang ekonomiya mubagsak kung wala ning mga trabahante nga tagaan nato ga pasidungog. Pero kana lang kay ingon sa atong mga mamumuo nga magsaulog lagi pero wala man namo natagamtaman ang tinud-anay nga kana bang paghatag og pagtagad sa atong mga mamumuo. Puro i-celebrate lang na for a reason nga naay Labor Day adlaw sa mga mamumuo, pero ang lintunganay nga meaning wala matagamtami hangtod karon. So formalidad lang na, gitagaan lang og celebration isa ka adlaw sa gobyerno aron ingnon daw nga gitagaan sila saktong pagtagad apan ang ilahang mga pribilehiyo ug benepisyo labi na gyud sa hisgutanan sa ilahang minimum wage, kana bang sweldo nila nga matag-adlaw hangtod karon wa matagaig pagtagad. Mao na mga katipik ug kabahin sa kalabuan. Karong mga panahon na labi na gyud matag-adlaw, matag-gabi atong mubasa ta sa atong mga mantalaan, sa atong mga radio station, maminaw ta, mutanaw ta sa mga television. Balik-balik ra gyud ang issue sama sa kong giingon, impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Pero atong hinumduman, although nga kabahin na sa trabaho nga na sa Kongreso, kay diha man magsugod ang impeachment procedure diha sa ato ang Kongreso through the Committee on Justice, kay naa may gifile reklamo batok sa ato ang Vice Presidente. Pero nalimtan na, wala na'y maayong balita. Dapat unahon na to before unta May 1, napasa na ang mga nakabinbin nga mga House Bill, mga bills nga na sa Kongreso. I believe daghan kayo ang mga labor sector nga mga nag-advocate no nga para i-increase usbawan ang sweldo sa atong mga mamumuo, kini atong mga uring manggagawa. Nakita nako isa diha of course ang TUCP representative kini si Congressman Mendoza, usa po ni sa nagduso sa sektor advokasya sa sektor sa atong mga mamumuo. Of course kini ako ang gibiliban karon na tipik ug kabahin sa kalabuan. Palakpakan mga katipik ug kabahin kini si Kamanggagawa Party List Ili San Fernando. Kining Kamanggagawa Party List dili ko klarohon nato mga katipik. Dili ko membro ani nga party list, pero believe ko o kumbinsido ko sa ilahang ideolohiya, sa ilahang prinsipyo ug baruganan ug direksyon sa maong party list. Gusto nako palakpakan
Nga swerte kayo ning kamanggagawa party list, timing kayo kay ang ilahang isa sa ilahang nominee, siguro first nominee ni siya. Kay nakalingkod man ni karon I don't know kung pila ka slot ang nakuha sa kuan kamanggagawa party list, di kay ko particular kay sama sa kong giingon di man ko membro sa kamanggagawa party list. Pero siguro ingnon ta lang first nominee siguro ni si Representative Eli San Fernando, pagka-fighter nga bata, murag ang edad ani di siguro mga 30 kapin pa ni siya, akong palakpakan ni. Atong palakpakan mga katipik. Ako ni siyang giobserbaran usa ni sa mga kumbaga potential unya mga taas dig maabot. Hinaot maabot mahimo pa ning senador pag abot sa panahon. Tungod kay karon sa iyang pangidaron, fighter kayo, bit-bit niya ang advokasya, prinsipyo ug baruganan nga isulong ang what is due para sa ato ang mga manggagawa kini atong mga mumuo. So nag-file siya og House Bill number 4. Unsa ba ning House Bill number 4? Mao ni ang Philippines National Minimum Wage nga proposal filed by kamanggagawa party list kaning party list Eli San Fernando. So gwapo ang tumong niini mga katipik, pero una ka mo padayon basig malimtan ako nga fiesta po day karon, no? Gawas nga nag-celebrate sa Mayo 1 as Labor Day, ato pong gisaulog ang kapistahan karon in honor ka Saint Joseph the Worker. So happy fiesta, happy fiesta. Happy fiesta sa tanan nga mga gagmayng Kristohanong katilingban, malungsod man, munisipyo, diha sa syudad man or probinsya nga adunay selebrasyon namoy GKK nga Saint Joseph the Worker. Happy fiestas sa tanan, no? In honor ka Saint Joseph the Worker. Pero kung diri ka sa Panabo City, sa atong hinigugma nga syudad sa Panabo, ang known jud kaayo nga magfesta since before nga bata pa ko, antod na lang nag high school ko, membro na po ko sa Asay, kung asa tong fiesta na mga kaon mo adto kay kana magong nagpuyo diha sa Gamaw Subdivision, diha man ko nagdako, diha ko nagpatulo og dugo, nagpatulo magdugo kay diha man tagituli sa Barangay San Francisco. Batang San Francisco man ta. So known kay kanang Gamaw Subdivision kay hayahay sa unang panahon ang nagpuyo diha, hayahay man supisinte murag mga kwartahan ba sa unang panahon. Mauna nga hangtod karon kwartahan ng mga tao gyapon diha nga nagpuyo sa Gamaw Subdivision. Mo na nga halos tanan kami sa una mamista gyud biya ng Gamaw Subdivision. Kay noon kay na nga magpakaon gyud na abri nilang pirtahan, walay pangutan og kinsa ka kaon kay basta man. So open na sa tanan. Muna kahinumdum ko sa una ni the late former Mayor James Gamaw, si Boss James, kay sa una magfesta to diha, maglinya. Perting daghanang tao, maglinya. Muna kag pila siguro kasakong bugas. Muna nga karon pesta din na karon, muna nga niingon niya ako ang partner sa Pikas Lawak, si Engineer Luther, ingon siya nga BM amista ta. Iniguman din ni ambot og nanabay. PM ko ninyo be ha. Asa kong number ha 0917-139-1615. Okay, kanang San Francisco, every time mudagan ko og eleksyon, daog man jud ko da pirmi, daghan kog mga supporters da og mga followers kay kumo man lagi nga batang San Francisco man ta. So daghan kay mangimbitar sa kuwada sa una. Pero karon ano ang gahapon na nag-text nako, Engineer Luther mauban ka nako kung mamahaw ta og di na ko i-mention ang pangalan sa ning imbitar nako kay basig mo adto mo dito nya mag-abot ta dito nya ingon mo nga ingon magos board nga pamista mi ning balaya nya ako'y mapasanginlan ba. Ako'y mapasanginlan nga ako'y ning imbitar nya basig masuko ang tagbalay nga buot-buot po ka board no og pandala nga ikaw ra man akong gitiksan gahapon ko nya gabi gi-imbitar disperas ingon ko nga di lang ko muana sa diha kay basig makainom ko ba nya pagkaugma mag-radio program ko nya di ko kamata. Mo na nya abi ninyo sa tinuod lang to be honest. Karong adlaw unta naunta ko'y lakaw personal. Okay, kuan man ting pahuway man ron kay Mayo 1 god. So ingon ko nga ako ang Mayo 1 akong i-celebrate nga mulakaw mi sa akong pamilya, mag-relax unta kadiyot bisag isa ka adlaw lang ba. Unya karon kay
nakahinumdum ko nga Friday lagi regular program scheduled man ako na nya di ko gusto nga mag-expect ang ato ang mga Tiklik o kabahin sa kalabuan. kalabuan nga mo live ko niya paghuman ako lang record niya wala day ko live so wala interaction niya mingawon ko mo to nga mga katipik nga nag-decide ko nga di sa kumulakaw kauban akong pamilya ron kay kanang mag-radio ko so mao na nga wa jud ko ni adtog dispiras niya kay fiesta man ingon ko ugma na lang ko mamahaw ko sa inyo ha mo na pare kung naminaw man ka karon i-prepare na diyang sinabawan nga baka. So balik ta sama sa kong giingon sa unahan nga karong adlaw atong gisaulog ang Mayo 1 no. Adlaw sa mga mamumuo, mga uring manggagawa at the same time nag-celebrate in honor sa kapistahan ni St. Joseph Worker. So sama sa kong giingon nga supposed to be ang kabisihan unta sa ato ang Congress padulong sa Senado diha magyud mag-emanate god kining House bill ba sa Congress. Daghan kay nakabinbin nga mga kinibang proposed bill, House bill diha sa Kongreso. Pending na wala na matagaan og pagtagad. Taman lang sa first reading, wala gini abot sa second reading. Okay na tag makalusot na sa second reading kay ang third and final reading murag in principle good as approved na. Pero nangamuti man, buot pasabot wala kakuha og numero, wala pay suporta sa ato ang mga membro sa House of Representatives. So mao na nga malipayon ko kay madasigon kayo isog kay ni nga gi-fight ni kamanggagawa party list representative Eli San Fernando and I believe na gisuportahan ni sa uban nga mga party list nga nagduso sa advokasya sa atong labor sector sama sa akong gisigot kaniha nga TUCP. So akong gi-mention dia ganiha nga ang House bill nga gi-filed sa Congress ni kamagagawa party list Eli San Fernando kining House Bill number 4 katong Philippines National Minimum Wage no. So ang gusto nako nga ato ning hisgutan para mahimo ni siyang opener no, eye opener karong buntaga unya atong kalampagon ato ning Congress pinaagi sa mga sektor nga nagpalibot labi na gyud sa labor sector para tinuod nga matagamtaman sa katawhan labi na gyud atong mga mamumuo nga dili lang formalidad nga nag-celebrate sa Mayo 1 as Labor Day kun dili matagamtaman nila nga adunay concern no pagmahal ang atuang gobyerno. Dapat nga kitang mga tao kay kasagaran man nabilong man ta sa kanang ingon nato uring manggagawa kining mga mamumuo kay kita tanan trabahante man pila ra may dili trabahante kining mga negosyante nga nag-iya og mga dagkong establishment ato man pud ng pasalamatan tungod kanila naka-provide ng opportunity sa trabaho. Pero ang atong palawman ni ang lintungan na gyud nga unsa bay nahatag pud nato in return sa serbisyo nga gihatag sa mga trabahante. Hindi man pwede ang amo siya mo trabaho. Dako ang imuhang pabrika, dako ang imong factory, dili mo grow, dili mo income, dili mo kita, dili ka export, dili ka palambo sa imuhang produkto sa imuhang pabrika, imuhang factory kung wala ang mga uring manggagawa kaning mga mamumuo. So what is due to them atong ihatag, pero dili man itumanon sa mga atong mga private nga mga na nag-iya nag-angkon og mga factory guban pa nga mga establishment kung walay balaod nga maoy mo push o kung wala tay balaod nga mahimong basihan nga i-implementar para kini atong mga haring uri kini ato ang mga nanag-iya og dagkong establishment, plantation ug uban pa usunod no. So mao na nga gusto na to kalampagon Mayo 1 mo na nga dako nga time akong i-highlight dinhi karon nga dapat tabangan nato nga i-push na to nga ang House Bill number 94 maaprubahan gyud ni. Kung dili man particular ang House Bill na may mga pending nga mga related nga mga bill nga gi-file sa uban nga mga congressman or party list representative, pwede ra nila i-consolidate. What matters most nga ang intensyon
nga atong mapaabot ang maayo nga programa para sa ato ang mga mamumuo. Pinaka-importante nga key provisions, no, nga nag-highlight para sa House Bill na 94 kini nga establishment of national minimum wage. Unsa bay buot pasabot niini nga ang nahitabo man gud sa kasagaran karon na ay mga regional differences kanang matag region na mga mga regional board nga na-create na ilahi ang minimum wage. Kung nabantayan ninyo, lahi sa sentral, lahi sa probinsya, lahi sa mga syudad, lahi og kanabang minimum wage para sa atong mga mumuo. So tumong niini nga ma-establish ang national minimum wage buot pasabot nga mag-set og uniform minimum wage nationwide. Buot pasabot isahon na, centralized na, uniform ang minimum wage nationwide para sa atong mga mamumuo, di ba? Kay parehas raman taga gikaon, kay ang girason man gud nga ang way of living taas kayo dito sa sentral, dito sa Kauluhang Manila, nya dinhi sa probinsya, kanang ang way of living barato lang, di man na mao'y rason. Kay parehas raman tag gikaon, mangaon tag bugas, mukaon tag karne, mukaon tag utanon ng uban pa. So dapat parehas ang atong uniform minimum wage nationwide. Tiklik o kabahin sa kalambuan. Ma-apply ni siya to all workers. Walay gipili. Ma-private man sector or agricultural in non-agricultural sector. Kay namanggoy uban nga i-define ang trabaho nga kung sa private sector mao ni ang minimum wage lahi pud ni sa mga agricultural ug non-agricultural. Kung nga dapat uniform kay parehas man tao, parehas man. Unya ang tumong niini dapat na ay equal pay for equal work across the country. So ang intention niini nga bill number 94, no, across the country dapat equal pay for equal work. Dapat parehas gyud ang sweldo. Unya ang tumong niini pinaka-importante, gusto na ko nga masayran sa tanan. Mo nang gusto na ko palakpakan ng taning propose nga House Bill ba. Nga i-abolish na ang provincial o regional wage system. Kabalo ba mo ana mga yanong mamumuo nga mangutana mo nganong maora man ni ang sweldo dinhi sa probinsya, maora man ni ang sweldo dinhi sa atuang lungsod. Tungod kay naa sa existing nga balaod, natay regional wage. Lahi matag region. So dapat unta i-abolish na kanang provincial and regional wage system. Importante nga ang ato ang sweldo dili na magbari matag region. Dili man naglahi, dapat parehas, no? Mo na nga kung pwede lang effectively i-abolish ang regional tripartite wage and productivity board. Ni naghatag og role in setting different wages rate. Dapat i-abolish kay mao man naghatag og setting sa matag region kung pila lang ang wage rate nga ihatag. Dili ni maayo. Uyon ko sa gifiled nga House Bill sa Kamanggagawa Party List. So dapat ang directly target ang provincial rate issue, di ba? So dapat mag-create mga katipik kini gitawag na tog creation of a national wage mechanism nga dapat nga adunay usa ka body nga ma-centralize that will determine wage adjustment, di ba? Magkaroon ng wage setting based on cost of living, inflation, workers' basic needs. Wala ba nato natanaw ang batakang panginahanglan sa atong mga yanong mamumuo, di ba? I-assess ba na? I-evaluate ba na? Matag-adlaw kung aduna kay sweldo nga 500 pesos, matag-adlaw kuhaan sa imuha kung naaman kay motor padulong sa imong gitrabahuan kay balo mo karon parting mahala ang fuel na to. So kung wa man siya fuel, mamasahe siya. Pag human, nagbalon siya, pagkaon niya. Naay mga estudyante, ang uban walay kagalingon nga balay, nangarkila lang siya. O, di ba? O karon tama ba, igo ba ang ato ang gihatag nga sweldo? Mo ni problema lagi. Noon
sa Biblia panagdaan na naman sa una gining dato na pobre. Pero kung tanaw na to sahay murag unfair ba nga sitwasyon. Kay kung kining atong mga hard worker kani bang libor ang trabaho nga perting bugata sa katanan, perting gamayag sweldo, underpaid. Pero kaning galingkod lang, gasilpon-silpon lang, unya gatawag-tawag lang, gapirma-pirma lang, perting mang dagkuag sweldo. Diba? Perting dagkuag sweldo. Unya paghuman mingon man ta nga siyempre dako ginag sweldo board kay nag-eskwela man na sila, profesional man na sila, ila man ang gieskwilahan. Tama man na. Pero nag-invest man na ilang ginikanan, nag-invest man sa education, sa future silang mga anak. Pero sa pikas nga bahin, tanawon sa atong paggobyerno nga makasurvive ba ang atong mga yanong mamumuo sa ilahang salary wage, sa ilang sweldo, matagadlaw. Makapalit pa sila pagkaon nga ibutang sa awanan sa lamisa nga supisinte nga sawaan sa ilang mga anak ug silang pamilya. Mabitaw ni usahay ni atuang ako kahinumdum ko sa eskwela ni college sa akong mga igsoon. Inipitay sa kanabang hayhayan sa brief sa akong amahan. Agoy daghang brief, pero ubang sagarang brief, uslok yung taon. Bisag ultimo brief, di ka palit. Kay kulang man, kulang sa unang panahon gali barato pag itong palaliton kilos bugas ang mga sudan ug uban pa unsa na lang karon nga wa man matuman ang giingon sa atong presidente nga mobalik sa 20 pesos ang matag kilo ni samot magkamahal ang fuel ug uban pang batakang panginahanglan kung nagisi naman daan ang brief sa unang panahon Bitbit ug kabahin sa kalambuan. Kuha na gyud unsa pa bay sobra nang gisi nang watas-watas na. Bitbit ug kabahin sa kalambuan. Labi na gyud ning nagtrabaho og kaning mga kanang mga plantation, tanaw nimo na labi kay nagtagok ang brief ana ba. Di ba? Balik-balik lang side A, side B na lang kay di ka palit. Ipabor na lang sa mga anak kay para makapahuman sa eskwela. Muna isubo kay nga pamalandungon mga katipik. Muna karon nga nagsaulog ta karon sa Mayo 1 Labor Day pero wala na tagamtaman sa katawhan ang tinuod ug ang lintunganay nga pagsaulog nini. So mauna nga mga tinahod nga mga katipik nga atong tabangan kining mga atong mga yanong mamumuo. Kinsa may pwede ra makatabang niini. Di ba? Nabatay mahimo niini kay naatay House of Representatives. Naatay mga tawo nga atong isangunan nga magpanday og balaod, maghatag og mga balaod nga mopabor sa kadaghanan, mopabor sa katawhan, dili kay mopabor nganha sa mga nagharing uri. Tungod lagi kay hinipod ato ang mga congressman, ang mga senador, tag-iya man pug dagkong plantation. Tag-iya po og dagko nga mga establishment. Magpasalamat sa nila kay naka-provide sila og opportunity sa trabaho ug panginabuhian. Pero kana lang kay usahay mo bangga sa personal nga interes. Siyempre, protektahan na to atong negosyo. So di kita gusto nga mapasa ining central minimum wage, i-centralize ang minimum wage kay basin og mapiktuhan ang income sa maong negosyo. Mao man ay tinuod. So una ko mo padayon kay murag nagkainit man atong diskusyon mga katipik. Bitbit ug kabahin sa kalambuan. Timbaya ni atong mga amigo karon nga viewers ingon sila nga anay nag-direct text sa kuha nga murag init man imong ulo ron. Init man imong ulo ron. BM, dili init akong ulo. Yahoo! gusto lang nako ba nga tagaan og patas, fair and just, patas og makatrunganon nga pagtagad kini atong mga yanong mamumuo, di ba? Kaya kung nasayod mo, I have been in government for almost 22 years since before. Nag-start man ta og rank and file employee, kabalo taon sa pagbati sa atong mga empleyado, di ba? Labi ni kining job order ka nga tagduha tulo ka bulan way sweldo, madugay maning sweldo. Ito nang isgutan niya ako pang itimbaya sa diay ang ako ang bayaw. Good morning John, good morning June Kabang. Thank you for watching. Of course
atong former kapitan from Barangay San Roque, si Kapitana Salome Himintisa, bilib ko aning kapitana kay hangtod karon way paglubad ni. Supporter gyapon nato ni na ni baruganag prinsipyo kay walang iwanan ni, membro ni sa walang iwanan. Good morning Mawi, watching from Lupon. Uy, salamat kayo, sama sa kong giingon bitaw nga kung gusto mo magpatimbaya atang ko sa inyo nga mensahe, mga greetings ninyo, mga recommendation. So dinhita. Tikmik ug kabahin sa kalabuan. Taas kay nig maabot, taas kay nig coverage ni atong programa. Dili lang sa live sa ato ang Facebook, kundi pati sa ato ang istasyon. Taas kay nig antina, 105.7, nag-cover ni as far as portion sa Oriental, Siguro unya full gyud sa Davao del Norte. Nang makadungog ning Tagalupon sa 105.7 dinhi sa atong Happy FM. Salamat kayo sa ako ang classmate sa college. Si Nining Alcido Ortiga, si Madam Nining. Thank you kayo. Good morning Sir B.E. Mawi, pamisaran. Greetings from Saudi Arabia. Good morning, good morning. Good morning. Saudi Arabia. Salamat kayo. Oh, naday ni si Saudi Arabia. Good morning po, B. Mawi Pamisaran. Pa-shout out po sa Barangay San Roque, Panabo. Okay, shout out na to. Good morning, Barangay San Roque. Good morning. Gikan sa inyo ang kaning nga kapitan Salome Himintisa. Good morning, BM. May buntag. Oh, si Madam Juliet Bingigas. Thank you kayo for watching, no? So, Albert Ranoco. Good morning, pare. Happy Labor Day. Happy Labor Day, pare. Good morning. Ano atong gibanatan rong maayo rong buntaga ang kabuntagon kay ato ang gusto nga matagamtaman sa katawhan labi na gud sa atong mga mamumuo ang ilahang adlaw karon. So balikan ta mo unya, no? Paribubong Lasarte, thank you for watching. Good morning pare, good morning. Good morning. So mga tinawod nga mga katipik, mobalik lang ta pipila ka mga pahinomdom. Tikmik ug kabahin sa kalabuan. Sakit galikod ug hawak, ngulngul nga mga kasukasuhan, hawoy nga kaluwasan, aniya na ang Nance Liniment Oil, ang tubag sa mga kasakit. Gama kini sa mga natural na mga elemento sa mga tanom. Maayo kini sa mga adunay arthritis ug rayuma. Pwede sab kini sa mga buros ug mga bata, labi na sa adunay pinakang lamok ug uban pang mga insekto. Dakong tabang usab ang Nance Liniment Oil para sa mga na-stroke ug paralisado aron mas mapadali ang ilang pag-recover. Kinisab ang mga ginagamit sa mga masahista ug mga asawa aron siguradong wagtang ang mga panuhot ug pamugnaw ni Mister. Nance Liniment Oil, sukad kani adto hangtod karon. Mabati ang tinuoray nga haruay nga pamati. Nance Liniment Oil, available sa tanang butika. Baby. Ay, hala. The Lord is my shepherd. Wow. I lack nothing. Tinuod pa niya ako ni Dunggan? He makes me lie down in the green pastures. Na-memorize na gud niya ang verse nga akong dalo He niya. refreshes my soul. Pila pa lang ganito kaadlaw nga basahan ako siya ani. O Guys, karon. along with a white Wow, first dili ko makatuo. Ingo sa, dali kay niya nasag-o. This valley, Ay, tama. Gipainom na ako siya og remind ko atong nangaging adlaw. your rod and your staff, they Tinuod jud ang giingon nga makapabright gid ang remind ko mix da. Wa gid intaw ko masayop sa pagpainom sa akong anak sa remind ko mix. Pila pa lang gani kaadlaw. Nakita na nako ang resulta. Samot na gid siguro kung isig-isigi na ako og painom sa akong anak ang remind ko mix. all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Wow, very good baby ha. Mwah. Para sa Smart Kid, remind Choco isa ka sa lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco! Remind Choco!
Nans Herbal Capsule, ang giilang natural antibiotics nga mosunop sa kaugatan aron sa pagpaggang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang paglagay sa dugo. Sagad diha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dakong tabang gayud ang Nans Herbal Capsule, pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure ug uban pang mga balatian. U8 ug Nans Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Hi sis! Gusto mo bang lumabas ang mas natural mong ganda? Yung hanap mo ba ay makinis at malakutis porsilan ng mukha? Sis, Alena Set ang tubag sa mga problema sa panagway ug magpagawas sa natural beauty, puti ug hamis na panagway. Ang Alena Set walay halong kimikal, made up of pure natural ingredients ug aprobado kini sa FDA. Sa Alena, kinis at gandang mukha o walang katulad. Alena Set. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may tongkat ali. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may maka. Iisa ka pa. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may ginseng. Siguradong gising ka at pati siya. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may saw palmetto. Magkape ulit tayo? Mega Man Gold Coffee, iisa ka pa. Tikik o kabahin sa kalabuan. Good morning, good morning. Balik kita mga katipik din sa ato ang programa, no? Ako sa Tikik o kabahin sa kalabuan. kung itimbaya, no? Una ko mo padayon, of course, Joseph Estrada is watching. Thank you kayo pare. Ganiya sa akong pasiuna, di ko gana ko malimtan, no? Ang ato ang umaabot na board member, of course, Joseph Estrada, diya sa unang distrito sa probinsya sa Davao del Norte. Of course, si Jingle Maria Nunez, mayong buntag kuya. Pa-shout out from Purok 4, Barangay San Francisco, Panabo City. Yes, atong i-shout out gyud. Mayang buntag bay. nangapi na ba ka siguro kape bay kanang magni mo butangan na to bay. Salamat kayo. Ikaw gyud. Tagaanta kaning mag kay murag ganahan kay siya naning mag mga katipik, no. So sama sa kong giingon sa unahan katong pinding House Bill nga nakapinding sa Kongreso nga gipasa ni Kamang Gagawa Party List Ili. Of course ang nangutana kung kumusta ba ang status niini. So kini nga actually kini na filed na ni at the start of the 20 Congress. Nagi-push ni Representative Ili San Fernando, no. Nakaroon ongoing ang discussion ni wage reform. So mo to akong balik-balikon kalapagon nato ang atong House of Congress nga dapat mapaspasan ni dapat unta before May 1 na approve na unta niya sa level sa Kongreso. So far sa pagkakaroon napa sa committee sa House level, no, atong klarohon mga katipik kini nga mga proposal tungod dagay kay na mga nagkadaiya nga mga bersyon. So ma-consolidate ni pero nga tuwa man gud nga intention what matters most na mapasa tong national minimum wage. Napaman sa level karon under deliberation pa man. So naamog yung mga related nga mga proposals nga the same ang nature. So mo na karon nga under deliberation pa pero mao lagi to instead nga sige taghisto ta ng impeachment dako na kay gasto ang ato ang gobyerno kay daghan kay mga iimbitahan pagkaon ug uban pa na may expenses di basta kaning simple lang nga committee hearing kapaisnak man ka mo spend ka time diha mahurot ang oras nya labi na kaning isigutanan dinhi sa ato ang impeachment. Tikik o kabahin sa kalabuan. Sige lang og gasto kay ni sila so dapat gisgutan nila ni kaning mga pending nga mga house bill nga dapat mapasa sa Kongreso. So sama sa giingon under deliberation pa unya buot pasabot not yet approved by Congress, no. So
kini siya not yet approved by the House. Wala pa naabot sa final reading, not yet approved by the Senate, not yet signed into law. So buot pasabot, pending pag yun ni siya. Mao ni mga tinahod nga mga katipik, kung tanaw na itong political situation, there is a support from some lawmakers, no? Mga pipila na may nag-manifest nga musuporta sila pero outnumbered di ba? Ang kaning nagsuporta lang ani nga mga lawmakers kanang mga labor groups kanang walay personal nga interest ug nagtan-aw, naglantaw, nagduso sa kayuhan sa mga mamumuo. Nay mga sektor of course nga atong mga negosyante nga strong opposed labi na gud ang business sector kay sila day una mapiktuhan. So ang ato man gud dinhi ang concern about economic impact, importante trabaho, panginabuhian, di ba? Matagaan na to ng small medium enterprise, ginagmay nga negosyo, panginabuhian usab ang ato makaigsuunan. Okay. So ako pang itimbaya usab no si Ruchi Pachico. Good morning BM Mawi. Pamisaran, pa-shout out ko sa Barangay Tuganay. Okay, taga Barangay Tuganay. Good morning. Good morning. Greet ko ni Ma'am Annabel Durano. Okay, taga Tuganay. Good morning. Maayong buntag sa tanan, no? So, mao na mga katipik. So, una nako tapuson kining hisgutanan sa Mayo 1 na to nga celebration sa ato ang adlaw sa mga mamumuo. So, atong gihangyo ang ato nanawagan ta sa Kongreso, no? Again and again, instead nga nagbisi mo ng impeachment, dapat unta before Mayo 1 na-approve na ning bill nga giduso sa atong nag-advocate sa ato ang labor sector. So nanawagan mi, di pa man ulahi ang tanan, basi karong tuiga napamanta magmayo pa man ta, May, June, July, taas pa. Dapat before December iregalo na to sa Christmas, no? Iregalo na to sa Christmas para sa atong mga uring manggagawa, kani atong mga trabahante, kani atong mga mamumuo nga dapat nga once and for all dapat ma-approve na ni sa level sa Congress para mapasa na ni ngadto sa Senado at sa Presidente para ma-sign into law nga magkaroon ng centralization, ma-centralize na ang minimum salary wage para sa atong mga mamumuo. So ato nang subaybayan, ato nang balikan sabay mga development nga may tabo na in the future. So go lang kamanggagawa party list Ili San Fernando. Salamat kayo, salamat. So padayon ta mga katipik dinita sa atong mga nagbagang nga balita sa isgutanan to sa usab sa nasudnon nga mga issue. Sama sa kong giingon na ganiha nga gabi pa lang nag-init na kong ulo ako ganahin sa mga balita sa TV, no? Kay puro na lang impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Mabitaw in the first place, unang-una pa lang, naman po ito impeachment nga gipasa against sa tuwang Presidente Bongbong Marcos. Pero gipatay mandaan dito sa level sa Committee on Justice. Wala nakausad, gipatay. Pero ang nag-prosper ang nakasulod, impeachment batok sa atong Vice President Sara Duterte. So diha pa lang pagsugod, ingon sa atong mga analyst nga bias, wala gitreat parehas, walay standardization, dili standard ilang basihan kundi interest, kundi gi-personalize ang ato ang Vice Presidente. So ako di ko buot pasabot nga makasara ko pero layo pa mag-eleksyon, wala pa nang gisgot diri og eleksyon. Ang atong gisgutan dinhi ang patas ug magaturunganon nga treatment nato both ang presidente ug ang Vice Presidente. Piknik o kabahin sa kalambuan. Masakitan lang atong mga yanong katawhan nya kinibaya atong mga politiko sige ra gamito ning masang Pilipino ang bagang duot sa katawhan nga kamo ra may nalipay din na buot pasabot kani si Luistro nga chairman sa Committee on Justice, di ba? Dili ko mutuo og iyara ning personal o kabubuton effort or tungod lang sa mandato sa trabaho. Murag magduda ang katawhan nga naagyoy nagpaluyo ani niya. Kumbaga nay nagkumpas, nay direktor nay direktor. Init jud kayo ni si Luistro Sara Duterte.
Siya pa'y nakautang, siya pa'y pasuko-suko. Ano nga iya yung giinitan ni atong Vice President. So ang impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte karon misulod na ang Korte Suprema aron maghatag og klaro nga interpretasyon sa konstitusyon. Salamat aning Korte Suprema kay mutingog ang atong Korte Suprema kay malabian man gud niya ato ang Kongreso og at least nga mapakaabot sa level sa Senado. Matagaan nagkatinawan ang ato ang mga senador. Kung tanaw na to ato man ning gipili ning mga senador, wala man na nagmatter kung abogado ka or dili. Importante man gud ang imuhang pagsabot, no? Dili lang sa interpretation nimo, kung dili ang imuhang gugma og pagbati. Diba? Importante na you are bringing the voice of the people. Naman tayo kaugalingon ng personal na to nga konsensya og pagbati. Pero always be reminded nga elected ta sa katawhan. Mao gyud hinunaon at mga congressman, hinunaon ninyo nga ang inyong presensya nga na sa Kongreso, sa mga committee discussions, sa committee level, dili inyong personal, kay di man mo makatungtong diagwa mo butuhi sa kadaghanan sa bagang duot sa katawhan. So inyong ikonsensus, konsultatiba, kung uyon ba ang katawhan nga mo na imong posisyon, pag-abot diya sa Kongreso, siyempre, usahay pod lagi, magunahuna pod ta nga kinipong congressman, nagunahuna pod, kay kung di siya mo buto, pag-abot sa panahon, basin og dili siya matagaan og project. Kay na man goy approach diha ba, na mechanics po diha sa Kongreso nga kabaga project leader ba. So but pasabot nga buto sa kung nakatagaan og project ambot tinuod ba na matud pa nila may mga Tiklik o kabahin sa kalambuan. Mga observer diha, insider nga nag-ingon nga kung di daw ka mobuto, di ma-release imong project. Muna karon nga nagdaduha po ni atong mga congressman kung mubuto ba sila og dili sa impeachment bato kay Sara Duterte kay basig wa sila mabitbit nga project, di ba? Unya kanira bang mudagan ka, daghan ba kag mga supporters ana? Kumbaga napoy nag-invest nimo ba? Real talk ka. Mudagan kag politiko, daghan mo taya. Usana ana ang mutaya ana kanang mga kontraktor. Mutaya man na, mo invest man na mga negosyante. Nya dili bot pasabot nga kanang gihatag nga investment nga kwarta pag-abot sa panahon maningil man na libre, wa na may libre ron. Napabay libre ron? Di ba? Tagsara kayo bisag amigo gay nato makautang tag 100 1,000 singlon man ta utang. So kanang kwarta nga gihatag inig election time, investment na kay para pag-abot maningil og project. So karon here comes pag mudaog na ka, mulingkod na ka. So simpre katong ni-invest mo ni hatag og kwarta, mangayo og pabor, mangayo og project. Unya karon kay what if og gawad may lagi hatag og ni advance ka. Mao na nga pag-abot sa panahon, maningil to mangayo project, wa kay kahatag. Ikaw politiko, mao na nga naglibog ka sa imong tuo og wala nga tiil. Sa katiil nimo naka-step na ba? Nakatulog na. Mao na karon malibog kag unsa imong butuhan, mubuto ka against kay Sara, wa kay project. Pero dapat ato yung hinumduman, naaman tay project or wala, masabtan man as katawhan ba? Depende man as pagpasabot. Nga atong ipasabot nga para ni sa kaayuhan sa tanan, atong i-consolidated kung kanang box papili box tingog sa katawhan, may tingog sa atong i-consolidate ang katawhan kung sabay lang gusto nga posisyon nga diha. So adunay grupo nga miduol sa Korte Suprema aron pugson ang Senado nga mag-convene dayon isip impeachment court. Dali ra kayo no, paspas kayo. Walay paglangan-langan aron masugdan na dayon ang impeachment trial. Apan sa ilang desisyon giklaro sa Korte Suprema nga ang forthwith dili pasabot nga instant. Di ba? O dayon-dayon nga walay hulat. Ulat sa matod pa sa korte ang tinuod nga kahulugan niini mao ang pagbuhat sulod sa makaturunganong panahon. Pasabot niini, pwede pa maghatag og oras ang Senado aron makapangandam og tarong sa wala pa sila formal nga maglingkod isip impeachment court.
Di man po nato mabasol nga si Senador Soto nag-prepare na to, yan na po itong initial gikonvene, istorya ang mga senador, kaya nangandam na po sila kay basin pag-abot sa ilahang in preparation kung abot na sa ilahang level nga na sa Senado. Gipahayag usab sa korte nga sakto, no? Nga sakto ang gihimong lakang sa Senado ug wala kini milapas sa proseso nga gitakda sa balaod. Dugang pa giingon sa korte nga moot na ang petisyon, wala na issue ang kinahanglan panghukman tungod kay nagsugod pa man ang preparasyon sa Senado alang sa impeachment proceeding, di ba? Wala pa man ka abot na pa sa level sa Congress, labi na gid sa Committee on Justice. Sa masayon nga pagsabot, mga katipik, wala giobliga sa korte ang Senado nga magdali apan gitugutan sila nga sundon ang hustong proseso o preparasyon. Busa unsa man ang kahulugan ani para sa atong mga yanong katawan sa atong publiko. Kini nagpasabot nga bisan pa og ang impeachment usa ka seryoso ug dinaliang proseso, kinahanglan gihapon kini buhaton sa sakto, organisado ug legal na pamaagi. Legal na pamaagi. Dili lang kay dali-dalion. Dili ta magdali, no? Ihanay na to, ihagi na to due process. Sa laing bahin, naghatag usab kini og gahom sa Senado nga i-manage ang ilang oras o pamaagi sa pagdumala sa impeachment trial subay sa ilahang constitutional discretion. Sa karon padayon ang preparasyon ug ang mga mata sa publiko nagpabilin, nakapokus kung unsa ang sunod nga mga lakang sa Senado. Tiklik ug kabahin sa kalabuan. Pero moabot ni ang sa level sa Senado. Tiklik ug kabahin sa kalabuan. Gihulat man ni sa mga senador. Gihulat ni sa mga senador. Tiklik ug kabahin sa kalabuan. Napa ni sa level karon sa Committee on Justice. Unya karon pag moabot na ni sa Pilipinas manggod ang impeachment works na duha ka stages. The House of Representatives and the Senate. And the numbers are different at each stage. Dini sa ato ang House of Representatives, sahay magud kaning trial ba? Kuan guni game of numbers maguni kinahanglan nga naa kay numero para ma-impeach nimo ang isa ka impeachable official, no? Di ba? Mao ni nga dapat nga naa kay numbers diha. Dinhi sa House of Representatives para ma-impeach nimo ang isa ka impeachable public officials for a complaint against Sara Duterte to move forward to trial. At least 1/3 of all House members must vote in favor. So klarohon na to, ha? Klarohon na to. Para masabtan sa katawan, diha sa level sa House of Representatives, kinahanglan at least 1/3 of all House members must vote in favor. Nya pila man day kabuok ang membro diha sa Congress. Palo ba mo mga katipik? Pila day kabuok congressman ang nag-compose diha, ang naglingkod diha nga na sa atong House of Representatives. Gilingkuran na sa 316. In particular, to be exact, 316 ka membro. The House has about 316 members. So at least around nasa mga 106 votes. So ang atong i-compute 316 na nanginahanglan at least 1/3 of all House members. So kinahanglan mo reach ka og mga around 106 votes. Ano kinahanglan are needed to approve the articles of impeachment, di ba? Articles of impeachment. Mo ni gihulat sa Senado nga maabot sa ilaha ang articles of impeachment. So once this threshold is met, kung ma-meet na kini nga numbers, she is officially impeached. Agoy, di ba? Oh. Mao ni siya. At kung makuha ang numero nga 106 votes, ma-impeach ang atoang sa level nga na sa atoang Kongreso. And the case goes to the Senate. That's the time nga ang articles of impeachment once nga ma-approve na sa level sa Congress with a 106 votes, kini nga case goes to the Senate. Masang-at na nga to sa Senado. Unya,
pagsanga sa Senado, Kapahing sa Kalabuan. dito na ang Senado na ang adunay gahom kung ila bang iabsuelto o ikumbikto ang ato ang presidente, ang ato ang vice-presidente. Presidente man akong malitok. Kaya kung una-una man kung ako lang personally walay bayad, akong gitimbang-timbang man gud, mas mura daghag sala ang ato ang presidente kaysa atong vice-presidente. Muna nga usahay ang akong una-una ug akong kasing-kasing kung istorya ko magbangga, pero mulabaw man ni atong una-una kasi atong kasing-kasing, di ba? Di ba? Tinuod ba na? Kasi siyempre gibutang atong kasing-kasing, ubos sa atong una-una, ubos sa atong ulo. So sa ato pa ang atong ulo gyud ang maoy mutimon. Pero di na tumalikayan kay tao ra man ta. Mubati man ta gugma. Mubati man ta gugma kay gusto nato. Gusto ko, happy! Oh, mubati man ta gugma. Mo ni nga usahay di malikayan nga atong dughan usahay mo dikta sa atong panguna-una. Tinuod ba na mga katipik? So mao na akong balikon nako nganha sa 316 members sa Congress, once nga ma-meet at least 1/3 of the House of the members, kining numero nga 106 ang ato ang Vice Presidente ma-impeach sa level sa Kongreso. In this case, goes to Senate. Di moabot na sa Senado, pero ako sang una ta moabot sa isgutanan sa Senado, no? Unsa na bay oras sarot ang oras alas 7:04 na. So sorry kayo ha. Sorry kayo gyud. Mangayo jud ko og hangyo kang radio station manager Sam Luzon, kuya. Pangyo ako, kuya. Mo extend gamay akong oras. So thank you for watching, no. Ako ning busuod nga higala since iyang mama pa. Si Nanay Di Maala. So thank you for watching, Kagawad, Annabel, Nini Di Maala. Good morning, good morning. Then June Bagnol, good morning BM Mawi Pamisaran. Good morning, good morning, good morning. Good morning! So karon na diri sa level sa Kongreso, ato ning i-monitor mga katipik. Tipik o Kapahing sa Kalabuan. Kay pag sa Congress na magkaroon ng butuhay na, tanaw na to kinsay mo pirma. Kung kinsay mo pirma aning mga congressman nga naa sa nasakop sa Davao Region Representatives, kanabang sa pikas nga bahin, mo ni ang excitement din mga katipik. Di ba kay atong tanawon diri sa Davao City, of course, ang congressman nga naglingkod, ang Davao City man gud composed of 3 district. Na ay first district si Congressman Paulo Duterte. Second district Omar Duterte. Third district Isidro Ungab sa third district. So tulo ka distrito ang Davao City. Pero klaro naman kayo nga igsuon pag umangkon og kaalyado man. So klaro gini nga di mo boto against kay BP Sara. Pero tanaw na to ning Davao del Norte, ako ni pangunahan in fairness. Di na ko pangunahan mga ikog dispensa sa mga katipik, although nga Tipik o Kapahing sa Kalabuan. mga katipik, wala man ako gi-considered akong kagulingon nga political analyst, di ba? Wala ko nag-angkon na nga political analyst, pero everybody, kitang tanan, aduna tay tagsa-tagsa nga mga analysis ba? Basa. So maabot nga panahon. Kay siguro sama sa kong giingon, I have been in government for almost 23 years. Taas-taas na kasinatian kay tulo to ka tuig na himong konsehal sa syudad sa Panabo, nag-board member ta, himong political officer, daghantag mga posisyon, pero wala to gi-claim nga political analyst. Muna di na ko gusto pangunahan sa unahan kung unsay mahimong desisyon. Kay ato mang gihisgutan ang mga senador nga mga congressman nga na bilong, no, naglangkob dinhi sa ato ang dinhi sa atong Davao region. So sa Davao del Norte natay duha ka distrito mga katipik, no, public knowledge man na kabalo man ta na natay first district o second district. Ang ato ang congressman, ang atong representative sa first district si Congressman Uyo Uy, unya sa second district si Congressman GM Lagdameo. So karon mo nay kulbahinam diha. Mo nay kulbahinam mga katipik. Ganiha ato namang gisabot. Ato na lang nato ni daan kay klaro naman kayo ang tulo ka congressman representing first, second, third district sa Davao City
pabor man gyud ni kay Sara Duterte. So di ni uyon sa impeachment, klaro naman na. Pero dinis Davao del Norte, di nako pangunahan. Di ko gusto nga basahon kung unsa ang pangunahuna og posisyon og desisyon pag-abot sa panahon ni First District Congressman Uyo Uy og ni Second District GM Lagdameo. Di nako pangunahan. Although ni adtong milabay nga pinili ay ako maning kalinya, kauban nato ni sa ato ang partido ato ning kalinya. Pero di ko mag-una-una unsay desisyon ani nila kay di man nato mabasa. Wa ta kabalo kay daghan man nga mga forces po nakapalibot sa ila, di ba? Na mga forces nga nakapalibot. So di ta makabasa unsay reading ani. Pero sama sa kong giingon, sige lang, unya na ko mo padayon. Atong basahon po ning sa Davao de Oro. Kinsa man ang congressman sa Davao de Oro, gitan-aw magunato ang mga congressman sa Davao Region ba? Kung mupirma ba ni sila? Kung muuyon ba ni sila nga i-impeach si Sara Duterte or dili? Dinhi sa First District, ang Davao de Oro, natay duha ka distrito. Ang First District, natay representative si Congressman Maricar Zamora. Then sa Second District, si Congressman Jong Sinisa. So di na to mabasa mga katipik kung unsay desisyon nila ani mo pirma ba ni or dili. Dinhi sa Davao del Sur, Lone District naman na, isa ra na ka distrito ang Davao del Sur. Si naatay sa Davao del Sur si Congressman John Tricy Cagas. Mauna si Congressman Tricy Cagas. Then sa Davao Occidental, Lone District naman gyapon naata si Congressman Claudy Bautista. Si Congressman Claudy Bautista. Kini sunod sa Davao Oriental, natay duha ka district. Sa Davao Oriental kaning First District si Representative Nelson Dayang Hirang Jr. Representative Nelson Dayang Hirang. In ikaduha, dinhi sa Second District, kining si Chino Almario. Si Chino Almario mo ay representative. So atong gipahinumduman ang atong mga katawhan, mga katitik dinhi sa Davao Region. Mao ni atong mga incumbent, mga sitting congressman nga mo desisyon pag-abot sa panahon. Mubuto sila or dili ba? Uyon ba sila or dili? Musugot ba sila, mupirma ba sila nga ma-impeach ang ato ang vice presidente. So karon mga katipik, kani kung inyong mahinumduman kani si Davao Occidental Congressman Claudy Bautista, kauban man nato ni sa una sa murag if my memory serves me right, murag mao ni ang Secretary General ata sa ato ang hugpong ng pagbabago. So ang atong hugpong ng pagbabago, ang ato ang giilang gitamod nga leader ato is si Duterte man. Mao na nga kani si Claudy Bautista daw ta ako feeling nako mubuti gyud ni mo pabor ba bot pasabot dili nimo sugot nga ma-impeach si Sara Duterte. Sa ko lang personal nako na. Pero sa uban bisag kaalyado nato di na to mabasol, di ta kabalo, di na to mabasa mga katipik. Tipik o kabahin sa kalabuan. Sa nga baruganan o prinsipyo ni pag-abot sa panahon. So ako lang i-sum up, ako lang klarohon nga mga katipik nga dapat ang kasing-kasing o gugma o konsensya sa atong mga congressman. Muna dapat maghari. Ako pasabot na ko na mag-consolidate atong consultation ba. Konsultahon na to ang katawhan para collective na to ang desisyon. Konsultahon na to ang katawhan kung unsa man yun ang gusto sa katawhan dito ang distrito. Naisa bito to yung congressman diya sa Surigao City ba to, if I'm not mistaken. Ingon siya, dili ko mag-desisyon base sa ako ang personal nga opinion o desisyon. Kay elected ko, gibutuhan ko sa bagang duot sa katawhan nga na sa Surigao. Kinahanglan pangayoon nako ang opinion, ang posisyon sa mayoriya sa kadaghanan. Ug mao kana akong bitbiton nga tingog ngadto sa Kongresyo pag-abot sa panahon nga mo pili ko kung unsa nako ang desisyon nga pagabuhaton. Collective tungod kay giagi niya konsultasyon sa katawhan. Gwapo unta mao tanay buhaton sa atoang mga congressman nga walay bahid nga personal nga interes, uban pa nga mga interes. Dapat ang interes sa bagang doon sa katawhan mao atong bitbiton kay pag-abot sa panahon, dali na kay panahon 2028 eleksyon na pod.
di ba? Tiklik o kabahin sa kalabuan. Eleksyon na pod. Mao ni nga ato na pong masampit ang bagang duot sa katawhan. Bunog na ganing bagang duot sa katawhan. Kinsa man ni si bagang duot sa katawhan? Mga masang Pilipino. So mao ni mga tinahod nga mga katipik. Karon, ang impeachment case against kay BP Sara Duterte, mo ni pangutana karon. Makonbikto ka siya sa Senado. Kay ako, murag feeling nako makuha gyud nila ang 106 votes, di ba? Lingaw-lingaw lang ni ato kinsa may mutaya be. Ma-approve ba ang impeachment ni Sara sa Kongreso or dili? Sige, ato nang basahon sa pag-amot komentaryo ko ninyo. Unsa bang adlaw karon? Biyernes. So Lunes programa ko, morisyon ko sa kuang programa. Tagay ko sa inyong mga text message direct sa 0917-139-1615. Basahon ako, pero itago na ko inyong pangalan kay basinog kanang mahadlok mo, di ba? Mahadlok mo. So kung di mo gusto sa live na to sa Facebook, makita inyong pangalan, dirita sa direct number na to. Kisa to'y gusto mo taya, maglingaw-lingaw ta. Kinsabay ingon ani nga pangutana. Ma-reach ba, makuha ba ang 106 votes nga na sa Kongreso o dili? Laktod nga pag-istorya, ma-impeach ba sa leader sa Kongreso sa Sara or dili? Pero ako personally ayaw nyo tanawa ako ang personal. Ang ako ang pangunauna, Tiklik o kabahin sa kalabuan. kaya kayo makuha ang 106 votes. Kaya kayo. Ngayon nagkatawa maka BM. Nagkatawa ko kay klaro na kayo. Kading 106 votes kaya na. Kay balong ba mo? Side ano lang niya. Trip nga balita. Nga matud pa. Nga si House Majority Floor Leader. Kaya naman tayo kanang Speaker of the House. Si House Majority Floor Leader Sandro Marcos. Si Sandro Marcos. Nag-ano na daw? Kanabang nag-counting na. Iyan ang giihap daan. Kung ma-reach ba sa Congress ang number nga 106. So kana kay nag-head count naman ang atuang House Majority Floor Leader Sandro Marcos. Ako akong i-assume na klaro na kayo ang 106 votes nga makuha sa Congress para sa level sa Congress ma-impeach ang Vice President. So kana lang ka excited ta pero murag mixed feelings ba? Nga excited ta nga kinsay mo butar, kinsay mo pirma. Pero sa pikas nga bahin, ginatanaw na to nga maluya ta, malumural ta kay klaro man nga makuha ang 106 votes. Sige. Granting for the sake of argument nga makuha ang 106 votes. Dili na ta sa Senado. Last na lang ni engineer. Dinita sa Senado. Ang ato ang Senado, the Senate of the Philippines act as an impeachment court. Ilalagay ng impeachment court whether to convict or remove from office ang ato ang Vice Presidente. To convict and remove sa atong Vice Presidente Sara Duterte, granting at least 2/3 must be vote. 2/3 must be vote. Pila ba 2/3, di ba? That means gikan sa 24, 2/3 nga boto ni Ana, at least ang numero nga kinahanglanon sa Senado 16. That means 16 senators must vote to convict, granting nga mapasa na dito sa Senado. 16 kaboto ang kinahanglanon para makonbikto ang ato ang Presidente. Muna'y tinuod, di ba? Karon na pangutana, nanapoy pangutana. Ang impeachment case ba against kay BP Sara Duterte, makonbikto ba ka sa Senado? Ang importante man din ang Senate, Dia sa Senate level. Kay sila man ang muakas impeachment court. Sila ang impeachment court, mga katipik. So importante ang rule sa atoang Senado. Mao na nga atong bantayanan din kung ma-reach ba ang numbers, makuha ba nila ang 16
2/3 nga boto nga ginanglanon 16 para makumbikto ang ato ang Vice Presidente. So 16 votes. Ang pangutana, kaya ka makuha nila? Kaya kung dili makumbikto si Vice President Sara Duterte, maabsuelto siya. Murag delikado mo na giuna-una. Nga kung maabsuelto ang ato ang Vice Presidente, murag tuloy-tuloy na ni ba sa final in jackpot round. Mo ni bantayanan na to, di ba? Mo ni bantayanan na to. Kabahin sa kalabuan. Pero daghan nga mga nag-analyze, kini atong mga political analyst ilang gibasa nga lisod kaayo ma-reach makuha ang 16 votes, ang 2/3 16 votes nga na sa Senado. Kay bisan ang mga kaalyado sa ato ang kasamtangang administrasyon, murag dili mo pabor. Dili mo pabor. Sige lang, we will cross the bridge kung nanatadiha nga mga puntuha. Pero naay mga nagtan-aw po sa pikas nga bahin, mga katipik. Assuming nga ilang ipugos nga makumbikto si Sara Duterte, dili na ko ang personal nga panguna-una. Ako lang po ning gibasa, nadungog niya ako gibansay-bansay ba? Gibansay-bansay na ko. Kung realidad ba ni? Kung maabot pa sa punto maingon ini ang sitwasyon. May mga senaryo ba nga kung ipugos nga makumbikto si Sara Duterte, makuha nila ang 16 nga numbers game man niya sa Senado. Unya dili makadagan, of course, kumbiktado na dili makadagan ang ato ang Vice Presidente, pero ang katawhan ba, ini yung bagang duot sa katawhan, muduso, musuporta nga kinahanglan ang mga Duterte, na pamilya sa Duterte kung granting kumbiktado si Vice Presidente, na isa sa mga Duterte nga mudagan. Mao na karon ang di kapugngan gihapon sa mga kumbaga adunay kasuko sa mga Duterte nga dili makabalik sa katundanan ang mga Duterte pinaagi kay Sara Duterte. Somebody from the family mubarog na, mudaga na, kay iduso na sa katawhan. Tiklik o kabahin sa kalabuan. Monay atong bantayan nga gwapo ra ba og dating og impact ni si Basti Duterte kada to kasamtangang mayor sa Davao City, no? Gwapo ang iyang impact kay nasiya'y similarity sa iyang amahan nga si Digong Duterte. Si Digong Duterte. Dako kayo og similarity sila. Mao na nga ingon ang mga DDS, simbako nga ipugos gyud nga makumbikto si Sara Duterte, mapugos ang katawhan nga mag-rally behind, nga i-push nga mahimong alternate candidate padaganon pagka-presidente si Basti Duterte. So bisa pag i-impeach daw, nagyapon sila gi-reserve nga kandidato nya musamot ang kainit sa masang Pilipino sa bagang duot sa katawhan nga mapadaog mapalingkod ang mga Duterte, musamot ang kasuko. Nabitaw isa ka there was one interview nga gihimo sa bilyonaryo ba nga programa, bilyonaryo channel. Tanawan niyo na sa inyong Facebook. Subaybayon ninyo bilyonaryo channel. Nga there was one, if I'm not mistaken, isa to sa mga political or presidential advisor ni kanhi Presidente Duterte. Gabi, kalimut ko sa apelyido, no? Ingon siya nga simbako og mamatay ang kanhi Presidente Digong Duterte, magliyab musamot. Finish na daw, done, finish. Samot na nga masuko ang mga tao, makakuha ng sympathy, samot na daog ang mga Duterte. Muna atong timbang-timbangon, muna to'y bantayan na to, mga katipik. Nga kung ining mga senador, magpadala sila sa pressured, dili na timbangon og maayo, amot lang pag-abot sa panahon, dali na kayong 2020. Matud pa nga ang impeachment complaint ni BP Sara Duterte kay isaka naman daw sa plenary karong Lunes karong Lunes. Ato ning atangan aron butuhan og makakuha na og saktong boto diha na daw dalohon sa Senado. Mo na atong gikabalak-an mga katipik, pero sige lang, sama sa akong giingon, we will cross the bridge until we will get there. So pag-abot sa panahon kung matinuod man karong Tiklik o kabahin sa kalabuan. Ang impeachment complaint ni Sara isaka na daw sa plenaryo karong Lunes,
Unya didto pagabutuhan na sama sa kong giingon, ako ang panglantaw dinhi nga ang 1/3 of all house members kining 106 out of 316 members, 106 makuha gyud din nila. So kani mag-prosper gyud ni sa level sa Congress. So dinhi atong abangan ang pinaka bantayanan di atong abangan ang kining ato ang Senado. Play ni sila as impeachment court. So lisod ni kuaon ang 16. I don't know. Dili na ako ma-prove sa akong kagalingon kung tama akong basa. Pero di sa nako ni ihatag sa Monday akong ihatag akong analysis ani kay di sa nako pangunahan kay gusto nako madungog inyong mga komentaryo, inyong mga basa po kung ma-reach ba kaya ba makuha sa Senado ang 16 votes para makumbikto ang ato ang Vice Presidente Sara Duterte. So mao na mga senaryo nga ato ang gitan-aw. Pero ang oras na to alas 7:24 naman. Sorry kayo, pasensya kayo station manager Sam Luzon, no? Kay nahurot gyud nako ang oras. So karon before ta mag-end atong irulita, i-play na to ang rulita. Daghang kitag mga pending pa nga mga hisgutanan unta karon, may kalambigitan sa atong mga national issues, pero wala na to ma-tackle, wala na to ma-present karong buntaga kay kulang jud kita sa panahon. Kay nagse-celebrate man gud ta sa Mayo 1 Labor Day. Pasensya kayo ha, mga katipik, pero importante nga gitagaan na to og kabahin sa kalambuan. Gitagaan na to kabug-aton ang Labor Day para sa ato ang mga uring manggagawa, mga mumuo. Sumuna ko, mabuhay ang uring manggagawa, no? Atong palakpakan, tagaan na tunig pahinungod sila. So karon dinita sa atong rulita, atong paspasan kay we are running out of time. Unya daghan na kay nag-text na ni akong asawa, asa na daw ko kay mamahaw na daw. Mga katipik o kabahin sa kalambuan, nagtuyok na ang ato ang rulita, click to spin. Paspasan na to. Nagulat na daw siya akong asawa. Muli na ko ron taod-taod. Ako sang i-shout out Adrian Ace de Binigracia. Thank you for watching, no. Salamat kaayo. Of course, Joel Humawan, kanhi Vice Mayor o Councilor Joel Humawan nga na sa Municipality of New Corillia. Thank you for watching. Mario Uba, manager ni sa East West. Good morning kuya, stay handsome and healthy. Salamat kuya. Giatik na po ko nimo ba, murag padepositohon jud ko nimo sa imong bangko. Anyway. Uy. Matay. Ako maning kumpare niya kwartahan man eh. Pre, i-claim mo ni pre. Sige lang pre kay wa man ni kaning wala man ni fair man ni diri, patas man ni dinhi makwartahan or sa dili. Kung nakadaog ka sa rulita, daog jud ka. Congratulations sa atong una nga winner, si Eliser Alconira Legaspi. Yahoo! Okay. Sa atong unang mananaog sa ato ang rulita. Sige, i-play ang ato ang rulita para sa ika-second winner. Happy birthday di ay sa tanang nag-birthday karon. Happy birthday. Ops, ang ato ang ikaduhang mananaog, walay pabor-pabor. Nakita ninyo ha, nagtuyok ng rulita. Wa jud ko ilabot diha. Ang nag-facilitate nga itago lang sa pangalang Professor Alien nasa Picas Lawak. Ang atong ikaduhang mananaog, congratulations, Miss Lynn Sirad Pino. Congratulations. Kanya mag-coordinate ang ato ang staff para i-reach out mo para sa inyong pa-premyo. Sige, i-play ng ikatulong lucky winner karong buntaga para sa atong swerte nga mananaog para sa ato ang pa-GCash. Okay. Uy! Ay, Jesus. kung naghisgot man ko ganiha og arang-arang sa kinabuhi to si Mr. Eliser Legaspi, kortahan man to kay negosyante man to. Kani arang kadato ni. Ikaw gyud Ma'am Lovely Gonzales ha. Nag-apil-apil pa jud ka nga dato na kay ka. Pero sabas atong giingon kay rulita man ni, wa man tuyo mga katipik, wa man tuyo ha. Sige. Di na ko i-Gcash si mo ha, ako ihatag si Migsoon kay kortahan mo ka. Maingon na sila ga. Sana all. Yun, sumpayan pa yun na to. Gusto ko happy ka. Okay mga katipik, no? Salamat kaayo. So daghan kay tag mga
mga tupiko pa nga napinding, sorry kaayo kay ang gi-prepare ni Professor Alien nga saw ano ta nako karong buntaga, daghan pa kog mga tupiko na napinding yung taon nato. Wag yun nato mahisguti kay grabe mang gitagaan mo og highlight time nato ang celebration kay tagsara ni isa ka tuig magsaulog ta og kanabang gitawag nato nga Labor Day. Nya gusto nato nga matagamtaman sa atong mga yanong trabahante, mamumuo, mga uring manggagawa nga espesyal ni nga adlaw alang kanila. So usbon ako nanawagan ta sa Kongreso no ato sang ihikling na atong mga personal nga interes or uban pa nga interes sa atong negosyo. It's high time nga ang mga pending nga mga balaod pending nga mga bill nga na sa Kongreso ato na i-consolidate in once and for all, mapasa na to ang kining across the country, no, kanabang i-centralize na to ang national minimum wage salary para sa ato ang mga uring manggagawa, di ba? Tipik o kabahin sa kalambuan. So mga katipik, kulang naman kita sa panahon. Magkita-kita kita og balik sa samantak na arong hatong isgutan ang mga bag-ong isyu, katikaran ug serbisyo publiko dinhi lamang sa 105.7 Happy FM. Ako ang inyong tipik og kabahin sa kalambuan, Mawi Pamisaran. Na sa kanunay nagaingon, padayon kita nga mobarog isip tingog sa katawhan ug kanasing-kasing na serbisyo para sa kaayuhan ug kalambuan sa atong probinsya, sa atong rehiyon ug sa atong hinigugma nga nasod sa Pilipinas. Daghang salamat. Ang pagsidya nga live gikan sa kinapusuran sa probinsya kini mao ang 105.7 Happy FM gikan sa mga linya sa atubangan sa pinakabagong mga uluhan hanto sa lubom na mga isyu sa mga nagailaing mga panghitabo, komentaryo o serbisyo publiko ato nang madunggan ang tawo nga mopadayon sa serbisyo o magpabili na inyong kaalagad. Live sa ninyong makita sa board member Mawi Pamisaran Facebook page ato nang mapaminawan ang tipik o kabahin sa kalambuan Mawi Pamisaran. Mawi Pamisaran, panabo ang mapulahan. Broadcasting live at Panabo City, Davao del Norte, Philippines. This is DXXM 105.7 Happy FM. Gusto ko, happy! Happy! Ano po ba yung magandang balita ang dala niyo po ngayon?